Sinunod namin yung tamang procedure. Dapat talaga may canvas, hanapin natin yung lowest bidder, may quality control, at saka yung financial control. Wala pong tapon. At wala kaming nire-request na sobrang materials doon sa aming pangangailangan. So, na-realize namin yung savings. At pagkatapos nung comply namin yung 10 units, yung budget na intended doon sa 10 units ay sobra pa lang. Despite na yung aming ginawa, ay may quality naman, tama sa specification. Yung aming patag, at the same time, siya na rin ang foreman. Kaya yung 60,000 sigurong budget, nakita niya, siya mismo ang nakakita na pwede pala sa isang bahay, sa isang unit. Nasa style lang kasi nung pagpapatrabaho, hindi tayo kuha ng materials, umpisa ng umpisa. Dapat yung unang bahay, dapat tapusin muna. Hindi yung palaktaw-laktaw. Talaga pong sinika po ang materials ay talagang doon mapapunta. Bahay lang talaga. Kasi kung hindi natin iingatan yung materials, talaga kukulang. So nung matapos po namin itong unang 10, nakita ko po na yung budget namin ay sobra. Kaya po in-extend namin yung kitchen itong. Yung trabaho ko po ay parang sa sarili rin para pag mamalasakit sa ating ginagawa. Pero sinakripisyo po yun para dito sa Gawad Kalinga. Merong isang mason, may 2,000 sa isang araw. Sunod na araw po, merong isang mason na naman, may 2,000. Para po sa isang linggo po, lahat ay may nagtatrabaho. Sabado man o linggo, meron pa rin. Para tayong isang walis na pinagbuklod sa isang layunin. At kung wala yung layunin at mission natin na yun, watak-watak tayo, hindi natin mabubuo ang isang proyekto. Nagiging maigpit kami, maigpit si Foreman, nagkakaisa pa rin dahil sa ikagaganda ito, hindi namin, kundi ng pamayanan na nakatira dito sa Gawad Kalinga. Ang importante kasi kailangan talaga sa bawat isa ay ang disiplina sa sarili, lalo na yung mga namamahay dito. Dahil sa kanila ito. Ang kagandahan dito yung volunteerism, nakakahawa. Sa tagal ng panahon siguro nakita nila, natutunan nilang makisama na rin. Wala nang tanong-tanong, gawa na lang gawa. Kung titingnan mo nga halos yung ginagawa nila dito, kung gagawin mo sa iba, baka 80% lang ma-accomplish mo or wala pa. Pero yung kalangkawan, because of love, binibigyan talaga nila ng attention yung kanilang ginagawa. Isa kayo talaga ang nag-excel na sumunod, tumpak na tumpak dun sa policy ng finance na kailangan mag-canvas muna. Titingnan yung quality, 30% ay save nyo na nagawa nyo pa itong multipurpose hall. Talagang kayo yung nakikita kong modelo. More than enough doon sa expectation. Yung natipid nyo, napakaganda talaga nitong nagawa nyo. Hindi ito matatawaran. Proud na proud kami pag malaki sa buong GK sites. Kaya kayong tularan nila. Kayo magiging inspirasyon. Pag pumatak na po ng 150,000 yung budget, ano na po yan? Kumbaga patayan na yan. Kung wala pong makuha ng libreng buhangin, libreng bato, gano'n, hindi po natatapos yung mga construction. So, nung umabot po sa ganun yung budget nyo, medyo nagdadasal na po ako. At saka nakikiusap na po ako kay Tito. Tito, sabi ko, although sa inyo po itong perang to, makakapusin kayo. Hindi matapos, baka wala kayong bubong, sabi ko. Sabi nga niyan, ito na po yung mga maliliit na milagro na nangyayari sa Gawad Kalinga pag nagkakaisa po tayo.